partnership, just like you mentioned, this would really help us a lot, especially in influencing our viewers na pag nag-donate ng blood, hindi naman siya nakakatawa. It's a healthy practice. Ganun pa rin ba? May ganung notion pa rin sa mga tao na kapag mag-donate ka ng dugo, natatakot ako mag-donate ng dugo. May ganun kami. In fact, sa particular 80% ng ating mga ng ating community, talagang takot sila. Ang akala nila it's a major surgery na parang isang linggo hindi sila makakapag-resume ng trabaho. But then this is a healthy practice. It's for a healthy individual. But with this, ma'am, paano kaya natin ito mas-sustain kung 80% of, well, let's say, population, medyo takot pa rin talaga mag-donate ng dugo? Paano kaya natin ito mas-sustain? Like yung ginagawa natin ngayon, then we have also partnership with other radio stations and then barangay officials, local government unit. But then, let me take this opportunity of calling the attention of all the local government units from the province down to the barangay that this is really individual and collective task na dapat natin gawin. 90% of this should be coming from the community because this is a community participation and 10% only should be coming from the Philippine Red Cross. Alright, maraming salamat si Miss Flora May Magalong. George, maya-maya magbibigay pa tayo ng mga update tungkol nga dito sa ating Kapuso bloodletting activity. At sa ngayon, may mga nagpupunta pa rin dito para magparitiso at para na rin makapagpa-donate ng dugo. At mamaya, try natin kausapin ito si Miss Pehel Lagaw na nalaman ko ngayon lang na first time niyang gawin ito at masaya siya na pumasa nga siya dito sa screening para makapag-donate ng dugo. At yung mga update dito, George, balik ko na sa'yo. Mas mabuting kausapin mo na siya ngayon at nagdo-donate pa in action na nagdo-donate ng dugo. Eto na. Lapitan mo na lang siya. Okay, ito si